Derek Ramsey nag-deny ng katapatan ng pahayag ni Pernilla Sue tungkol sa problema nina Andy Eigenman at Filmar Alipayo. Patuloy na nag-iinit ang kontrobersya sa relasyon nina Andy Eigenman at Filmar Alipayo, at ang pinakabagong development ay ang isang pahayag na iniuugnay sa Swedish underwater photographer na si Pernilla Sue. Si Derek Ramsey, isang malapit na kaibigan ni Sue, ay nagtungo sa social media para tanggihan ang katapatan ng mga screenshots na kumakalat online na inaangkin na kanyang reaksyon sa kontrobersya. Ang mga screenshots na ito, na umano'y kinuha mula sa Instagram account ni Sue, ay nagpapahayag ng kanyang panawagan para sa pag-unawa at pakikiramay sa gitna ng online criticism. Si Ramsey, kasama ang kanyang asawang si Ellen Adarna, ay parehong nag-repost ng post ng isang netizen na kumukutya sa mga news outlet na gumamit ng mga screenshots na ito. Ang post ng netizen ay nagbigay diin sa katotohanan na ang personal account ni Sue, at Pernilla Sue, ay hindi na aktibo simula noong February 8, 2025, kasunod ng mga unang paratang ni Eigenman. Ang mga unang pahayag ni Eigenman, na naihatid sa pamamagitan ng Instagram stories, ay tumutukoy sa isang snake sa kanyang relasyon kay Alipayo. Kalaunan ay nilinaw niya na ang snake na ito ay isang babaeng kaibigan ni Alipayo na nagudyok sa kanya na magkaroon ng matching tattoos, umano'y sa panahon na nagkakaroon ng tensyon sina Eigenman at Alipayo. Dagdag pa ni Eigenman, ang babaeng kaibigang ito ang nag-impluwensya kay Alipayo para tapusin ang kanilang relasyon. Bagaman hindi direktang pinangalanan ni Eigenman ang babaeng tinutukoy niya, ang malawakang haka-haka ay nakatuon kay Sue, na nagbahagi ng larawan ng kanyang sarili at ni Alipayo na nagpapagawa ng matching tattoos sa kanyang Instagram account. Kasunod ng pagkalat ng mga paratang ni Eigenman, tinanggal ni Sue ang larawan mula sa kanyang account at pagkatapos ay deactivate ito. Ang mga screenshots na iniuugnay kay Sue, na ngayon ay napatunayang mula sa isang peking account, ay ipinakita sa ilang mga ulat ng balita at mga blog, na lalo pang pinalaki ang kontrobersya. Ang pahayag ni Ramsey at ang post ng netizen ay binibigyang diin ang potensyal para sa maling impormasyon na kumalat ng mabilis sa pamamagitan ng social media, lalo na sa konteksto ng mga relasyon ng mga kilalang tao at kontrobersya. Ang isyu ng mga peking account na nakakaapekto sa pangunawa ng publiko ay nagbibigay diin sa hamon ng pag-navigate sa isang digital na landscape na puno ng impormasyon, parehong totoo at gawa-gawa. Binibigyang diin nito ang pangangailangan para sa maingat na pagkonsumo ng online na nilalaman at ang kahalagahan ng pag-verify ng impormasyon bago tanggapin ito bilang katotohanan. Habang ang opisyal na tugon ni Sue sa mga paratang ay nananatiling hindi malinaw, ang kontrobersya ay nagbibigay diin sa kapangyarihan ng social media sa parehong pagpapalaki at pagkalat ng mga balita, parehong tumpak at hindi tumpak. Nagsisilbi itong paalala na ang digital na mundo ay puno ng mga hamon, na nangangailangan ng kritikal na pag-iisip at maingat na pakikipag-ugnayan mula sa mga gumagamit nito. Ang insidenteng ito ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng responsableng pag-uulat at pag-fact-check sa isang digital na panahon kung saan ang impormasyon ay maaaring kumalat ng napakabilis. Mahalaga para sa mga individual na suriin ng kritikal ang impormasyong kanilang nakatagpo online, na tinitiyak na umaasa sila sa mga kagalang-galang na pinagmumulan at iniiwasan ang pagkalat ng hindi napatunayang mga claim.